kasi hindi mo na lang gamitin yung powers mo para tanggalin yung buwisit na midget na yon. I will lose my integrity bilang isang principal managing partner. Kahit anong workload ang ibigay mo kay Lilith, she delivers. You can't do anything to her unless may basis. I want you to go to the City Prosecutor's Office. Ipasa ninyo ang counter affidavit ng client natin na si Ms. Jonna Castillo para sa kasong cyberbullying case na sinampal natin sa kanya. Parang hindi po ito counter affidavit. Pakicheck po. Sigurado ko ba yan yung folder? Oo, eh. Ano? Nakita mo ba yung file sa desk ko? Chinek ko na lahat ng area ng cubicle mo, Attorney Lilith. Pero wala talaga dun yung counter affidavit. Kanina tinignan ko rin sa kotse eh. Hindi naman nalaglag dun. Cheers, Trixie! Good job! Ay, naku, malamang. Nababaliw na si Lilith sa kakahanap ng file na yun. Alam mo, that's your karma for what she did to me kahapon. Alam mo, buti na lang talaga sinunod mo lahat ng utos ko sa'yo. But I'm just curious. Paano mo nakuha yung file na yun sa mga gamit niya? Well, good things come to those who wait. Attorney Lilith, pinatatawag ka ni Attorney Patrick. May pahabol daw na bilin siya sa'yo. Sige po. Gagawin natin? Today na yung deadline ng submission eh. Ano pa ba mangyayari pag di natin naisabit yung counter affidavit na to? Dalawang bagay lang pwede mangyari, Ino. Pag walang sagot ang respondent sa complaint, pwedeng magdesisyon o i-resolve na investigating officer ng kaso para sa mga ebidensya at statement na nagreklamo. Or, pwedeng sapat na lahat para maisampa o kulang at i-dismiss niya lang. Eh sana talaga ma-dismiss na lang ang complaint na to. Kasi nga diba, if mawala ng project si Jonna Castillo because of her tarnished image dahil sa trial by publicity, then PMMA will lose money. And we absolutely do not want that to happen kasi mababalikan tayo. Sana nga, Ino. Pero hindi naman ibig sabihin na pag na-dismiss sa piskalya yung kaso, hindi na mapafailan ulit ng complaint. Tama yung sinabi ni Kurt. Pero sa nangyayari ngayon, parang nawalan ng pagkakataon yung kliyente natin na ipagtanggol yung sarili niya. Na baka dumiretso sa korte, imbis na napigilan sana natin. Yung makakalabas sa publiko, mas delikado. Alam mo yan. Alam mo kung gaano kahirap yung trial by publicity. But are you even sure na walang nakakita sa'yo? Attorney Aero, kung mag-alala. Lunch break nung time na yun, kaya walang tao masyado sa paligid. And remember, blind spot yung area ni Lilith sa CCTV.
So I'm sure I'm safe. Brilliant. Maaasahan ka talaga. Alam mo, hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang kinuha kong intern. Attorney Matias, nasaan na po yung file ninyo? Ika-10 araw na rin pala mula nang na-receive ng client ninyo ang reklamo. Kaya hanggang ngayon na lang din po kayo pwede magpasa ng counter affidavit, ha? Ma'am, sandali lang po, ginagawa lang po namin ng paraan. Tawagan kaya natin yung kliyente. Tapos pwede naman tayong mag-print ng bagong counter affidavit eh. Tapos papirmahan natin sa kanya, kahit e-signature na lang. Tapos tsaka na natin inotaryo para mas mabilis. Binigay sa akin ni Attorney Patrick yung number ni client before. Ako na kukontak, ha? Hindi ko matawagan eh. Wala atang signal o kaya nakapatay yung phone. Paano na yan? Nagkakaroon na naman ng dahilan yung bago nating boss, pati yung mga alipores niya para idiin ako. Kahit masampang man to, hindi. Ang iisipin lang nila yung hindi ko napasa. Lilet, ayoko mang sumang-ayon sa'yo pero sa laki ng kliyenteng to, sa ginagawa nila sa'yo ngayon, pwede mangyari ang sinasabi mo. Attorney Matias, pasensya na po. Hanggang alas 5 lang po ang opisina namin. Makakapag-submit pa po ba kayo? Sorry, pero hindi ko talaga makakontak eh. Ma'am, mukhang hindi na po kami makakapag-submit today. Hindi po kasi namin makontak yung kliyente. Magpapasa na lang po kami ng motion for extension. Sige po, Attorney Matias. Kayo pong bahala. Huwag ka na malungkot, Attorney Lilet. I'm sure we will find a solution. Alam niyo buti, nagsabit agad kayo ng motion for extension. Sana mag-grant since late na rin po na-engage yung firm niyo sa kaso. Hindi naman talaga detrimental issue yung non-submission eh. Ang kaso, crucial pala sa standing mo sa firm ang pagpasa ng counter affidavit. Malaki palang kliyente dito. Tapos batay sa mga kwento niyo, you are walking on eggshells sa firm.